the laws are outdated na kailangan nang mag-catch up sa Ah, demands at sa ano. Hindi, ang problem kasi it is politically difficult to do it. Kasi if you're going to change Yeah. that policy, it will require charter change. Hindi nga Yeah. tayo magkasundo sa, kailan ba tayo huling nag-amend ng constitution natin? Yeah, but Exactly. I Diba? would think So kumbaga it's at this point it's not really a an arm's length option yung oh, ganun but na. Ma'am Miss Joy, ay Julie. ano ko lang, encourage ko lang na let people talk about it more and more para Yeah, magiging norm that lang we siya, can do. magiging norm lang Yes. siya na That we at can least do. at least we pressure the candidates to oblige a simple request that submit your drug test because it's public office you're aiming for, you're leading, you're actually holding a public office position. Yun lang ba? Yung parang i-resonate lang. Yun nga, yun ang assignment natin. Let's standardize Mm. our moral standard here. Di ba? Exactly. Yung sinasabi ni Tita Itz Ang problema kasi yung moral standard natin di pare-parehas. Pero kung aware ka sa kung gaano ka-importante ang drug test para sa ating mga national leaders, that should be part of your moral standard when you are voting for a candidate moving forward. Yeah. Exactly. Make it a screening criteria na if you are putting someone for public trust, for public welfare, holding a public office, then at least make a drug test result a screening option for you when picking a candidate. I highly encourage everyone to be as selective as possible kasi diyan tayo makakakuha ng very good leaders na hindi tayo binobola, hindi tayo ginagawang joke as a country. Kasi yun talagang reality. I'm really for it. Agreed. Let that be a personal parameter for now para Yes. sa mga botante. Kasi hindi natin magagalaw ang Constitution quickly. Yeah. So maybe it should be a personal parameter sa atin kung magboboto tayo. These are my parameters. Walang criminal background, walang drug background, moral ascendancy is good, and I can trust this person with my life. If all those 4 things are checked, then we can vote that person. Then probably we can trust that. Ma'am, it's curious. Ayun na nga yung pulveron video. Teka lang, mute lang muna kita na para hindi feedback yung sound. Ayun. Yung pulveron video na it's going to have a different set of effects. Ang problem kasi doon sa mga nagki-criticize sa mga nagagalit kay BBM, you want to make it as if kailangan ng pulveron video bago mag-drug test si BBM. Pag lumabas po yung pulveron video, finish na po tayo, hindi na kailangan mag-drug test ni BBM. Okay? Kasi pagka nakita ng mga tao na kumikembot siya nagpipinipig crunch festival siya, hindi na natin kontrolado yung feelings ng mga tao diyan. Diba? Maski nga yung pictures nga lang ang lumabas tapos na ang laban. Correct. Diba? Ngayon, kung kunwari ganito kung kunwari mag-drug test si BBM, ako, ang advice ko sa Pangulo, mag-drug test ka. Kung talagang kunwari, malinis ka naman ngayon at mag-drug test ka. At least you can buy time na meron kang maliit na period na pagkakatiwalaan ka ng mga tao. Ngayon, kung ayaw mong mag-drug test, hindi ka nag-drug test, pagkatapos lumabas yung mga videos na incriminating or yung mga pictures na incriminating, ganyan. Pagka nag-drug test ka at hindi lumabas yun, pabor sa'yo yun. Pero kung kunwari, nag-drug test ka, tapos later on lumabas yun, at least you can gain something, you can gain some benefits from the time na nagpa-drug test ka at negative siya, up to the time na lalabas yung mga videos and pictures. Ang problem kasi dito sa gobyernong to, galing addict, praning na praning. Ayaw i-address, no, we're not going to dignify, kineme, ganyan. Talaga ba? Problema kasi kay BBM, kung gusto niya talaga matapos tong issue na to, magpa-drug test na siya ng hair follicle. Oo, hair follicle. Para matapos na, di ba? Gusto niya ba yung pinag-iisipan siya ng mga tao? Syempre, kung ayaw mong pag-isipan ka ng tao na addict ka or what,
magpa-drug test ka na para tapos na yung issue, di ba? Mm. Mm. Ayaw Sabi ni mo magpa-drug test, ibig sabihin, pinapatunayan mo lang na yung buhok mo, kasi sa buhok, 3 months yan, 3 to 4 months bago mawala sa buhok yan eh. So, meron pa siya sa buhok. May kailan pumutok yung pulveron na yan? Medyo may katagalan na rin, di ba? Kaso, hindi siya tumigil nung pumutok. Kasi akala Talaga. niya, hindi magtutuloy-tuloy. Yun lang. Oh, di ba? Sabihin na natin pumutok ng January, February, March, April, wala na siya. 3 months na eh, kahit na magpa-test siya sa buhok. Kaso, hindi sila tumigil. Mm. Sabi ni Eko, hindi nga PIDEA docs yun dahil hindi dumaan sa procedure. Ikaw, Eko, napakatanga mo. PIDEA Tanga. employee nga anong ginawa niya yun. Diyos me. PIDEA employee siya. So hindi yung documents na yun, personal file ng isang PIDEA agent. Therefore, PIDEA document siya, Eko. Kaya, nakasulat pa nga, di ba, confidential, Kineme? Diyos me, ano ba naman yan? Hindi lang nagtuloy-tuloy yung entrapment at lahat-lahat kasi nga, mataas na tao. Saka, kilalang tao yung mga involved. Pero kung mga normal na tao lang yan, itutuloy nila yan. Oo. Sabi ni yun nga yung yun nga na di ba? Kasi parang meron kasi tong elemento na ano siya, ang tawag dito masyadong malaki yung involved na tao. So therefore, hindi mo maalis dun sa isipan ng mga tao na bakit to hinarang. Diba? And I think if they really want to bring clarification to this issue, yun yung dapat na tinarget nila. Hindi yung parang yung mga kaso ni Morales, yung integridad ni Morales, ganyan-ganyan. Oo, dapat focus lang dun sa form. Oo. Yung pin-repair na ni Morales, yung kanyang mga personal file when he was a PIDEA agent. Okay? Ano yun? Bakit siya hindi napayagan? Bakit siya ganyan? 'Di ba? And maganda nga sana kung merong turnover paper tong si Jonathan Morales ng mga pin-repair niya, ng mga niya, ganyan. But anyway, nevertheless, ang problem kasi lumabas na yung dokumento. 'Di ba? Na-publicize na yung dokumento. Ngayon, kailangan niya na i-explain yan. 'Di ba? Ang ginagawa lang nila, nagde-deny lang sila. 'Di ba? Ang ginagawa lang nila, hindi sinungaling yan si Jonathan Morales kasi Baka hindi pag-aaksayahan ng panahon niya ni Lam para i-bribe or papuntahin yung isang kuya dun sa bahay ni Morales. Tapos yung si anong pangalan ng Picoy? Picoy ba yun? Picoy, Si Santiago. Oo, si Santiago. Biro mo, wala naman palang posisyon sa gobyerno, walang trabaho, pero bakit nakikialam? Speaking of Picoy and teka, Igorot Ilocanong dako, sagutin lang kita. Kung maawa kayo kay Jonathan, bakit kayo mga vloggers ayaw niyo ilabas sa supporting pictures at video pulburon? Unang Igorot Ilocanong dako, napakatanga mo. Kasi ina-assume mo na sa amin yung dokumento. Alam mo kung nasa akin, makisampal ko sa'yo ngayon. Diyos ko, tigil-tigilan mo ako, Ilocanong dako. Huwag kang tatanga-tanga dyan. Igorot. Tapos palitan mo yung pangalan mo para pagka tinatawag ka namin, Diyos ko po. Saka alam nyo, kung yung paglabas ng mga ebidensya na yan, hindi agad pwedeng ilabas yan, lalo na kung dinidikdik yung resource person. May timing yan, na yung kapag alam nilang durug na sila, saka yung pasasabugin, hindi na naman lalabas yung mga tao na yan na wala silang hawak na ebidensya. Ako, kunyari, resource person ako, di ba? Kunyari, isa ako sa Senado. Tapos, kinausap pala ako na, lumabas ka sa Senado, pwede kang tawag dito, testify, ganyan. Ay, ba't ako lalabas? Ayoko lumabas kapag wala akong hawak na ebidensya. Hindi ako lalabas na puro salita lang. Pati sa pagbablogger, ganyan po ako, hindi ako nagbablog nang wala akong ebidensyang ilalabas. Kaya hindi haharap sa Senado yung mga yan kung walang ebidensya.
Kaya maghintay-hintay lang kayo. Kalma. Baby, kalma. Ayun. Sabi ni Karina Panganiban, hindi actual yung pagkuha ng specimen kay PBBM noon for the drug testing. Ang dali nun i-fake. Kasi pwede gumamit ng ibang sample to make it pass. Hay, Yes. nakakalungkot sobra. Oo, katulad ng kunyari, ihi ng anak niya. Kaya actually feeling ko kaya rin sila pumayag na magpuntahan dun yung magpuntahan dun yung mga doktor, magpuntahan yung kasi parang explain mo, possible, kineme, ganyan. Now once we have proven that it is possible, ano ba yung value niya? Ano bang value ng ebidensyang yon? At the most, ang value ng drug test na yon ay ang tawag dito? Teka lang, Mia. Nay Pebbles, i-mute lang kita sa nadidistract ako dun sa feedback. Ayan. Tapos unmute ka na lang pag magsasalita ka, ha? Okay. Ayun. At the most, ang value lang noong drug test na yun noong 2021 is at least you are sober for at least 3 days. Yun lang yung doon. Yun lang yung value noon. After that drug test, who knows? 'Di ba? Kung pinipig crunch festival ka na ulit or what not, ganyan. Ayun. Sabi ni KM, Miss Joey, isang way po na patunayan na existing or not kasi ready-made for pre-op yung template niyan. Kailangan magkaroon ng hard copy na sample template from year 2012. Sabi ni KM. Ayun. Actually, ganun. Di ba yung pag mag-examine ka ng document, ganito ba yung template nyo na ginagamit ng 20? Can you please show to us a pre-op authority to operate, yung mga documents na inano niya, ganun ba yung template na ginamit ninyo? Is it exactly, nagde-defer lang dun sa laman, yung mga ganung etos, di ba? Yeah, that could have been done in order to reinforce whether consistent siya dun sa mga ginagawa during that time o hindi. Ayun. Ayan. Zach Torbeck, akyat ka na. Baka nung 2012, siguro pare-pareho yung papel na ginagamit nila, yung confidential report na papel. For sure, pare-pareho yung papel na ginamit nila. Bakit hindi try maglabas ng FIDEA ng mga papel kung kapareho nung papel ng report ni Morales? Ibig sabihin, baka pag meron sila mga ganyan confidential report, iba-ibang klaseng papel ba yung mga ginagamit nila at iba-ibang klase ba yung nakasulat? So, di ba pare-pareho yan? Ano to sinasabi ni Chan Choco? Ano masasabi mo, Mi, doon sa na-discuss about yung sworn statement ng CI na in front of the legal team ng PDEA? Di ba kasama ni JM yung attorney ng first hearing? Baka yun yung pwedeng hanapan ng notarized doc to prove na may nangyari talaga, di ba? Sabi ni Chan Choco. Actually, ang pwedeng, doon yung, i-check na yung notary kembot ng PDEA. Ano ba yung process ng PDEA noon? Kasi usually meron yung meron niyang go-to notaryo for that period. Ano ba yung notary practice nila doon pag kumuha ng mga sworn statement? Ano ba yung mga ginagawa nila doon? So, that could have been explored. Pagkatapos, yung mga sworn statement na sinasabi ni Jonathan Morales, tingnan natin doon sa record ninyo. Kasi hindi yun po pwedeng i-fake, hindi yun po pwedeng kasi otherwise madidisbar yung kung sino man yung nag-notarize na dapat meron siya for that period. Verifiable yun, 'di ba? So, 'di ba, parang dapat yun yung in-explore, ganon. Anyway, ayan, sino ba to si Kalma Lang? Hello, Kalma Lang. Ako to. Ay, ang hirap na kasi may nabitawan na tayong mga nauna pang mga info na karugtong. Correct, oo. Alam Okay yan. Miss Joey, kung alam ko lang, kung maibabalik ko lang yung panahon, sana pinuputocopy na lang yun. Oo nga. Ay, wag mo nang yung panahon, di ba? Wag mo nang dugtungan, no? Pero salamat ni kay Nay Pebbles, pinakalma ako. Sige, magtitiwala ako dyan sa proseso na yan na mag-antay. Kasi kanina sumabog na talaga ako doon. But anyhow nga,
hindi lang ako sang-ayon doon kay Chis Escudero na dapat hindi tumigil si Chis Escudero sa pagtatanong doon sa kay attorney, no? Dapat sinugpinan na lang yung mga dokumento kasi alam mo ang instruction sa PDEA diyan, i-deny na nila lahat 'yan. From the very start, nagdi-deny na sila eh. Maniniwala ka ba sa sabi niya? Kalma lang. Oh, Tama si Kalma lang. maniniwala pa ba Ang tayo na instruction sabi sa nila na kanilang lahat na ipinatawag, lahat kayo magde-deny ha. exactly. So, Siyempre, alam mo, questionable sabihin yun. sila ng PDEA leader nila na, oy, umamin kayo ha. Walang, 'di ba? Yung sinasabi nila na nag-explore na sila doon, inimbestigahan na nila yung mga abogado na nagsusworn doon sa affidavit ng mga agents. Isusubminan kasi nga yung mga notaryo kasi 'di ba isasubmit yan sa korte yearly. Yan isubminan nila yun para makikita talaga doon kung sino yung mga abogado na nandoon na nag-notarize. Then from there di lalabas yung dokumento na Verifiable kasi yung mga notarized exactly verifiable yun. So Verifiable yun eh. mukhang kulang, no? Dapat dinikdik talaga yun na dapat pasubpina yun. Kasi nga, wala na akong tiwala doon sa sinasabi nilang, ay, nag-explore na kami, inimbestigahan na namin, wala talaga, wala. From the very start, nagdi-denied na sila. Kasi Ano sa pa totoo lang, maaasahan dyan? kasi Kalma, sa totoo lang, posible na tama sila. So, na hindi niya na naabutan yung blue folder na yan. Exactly, Kasi nga, oo. it is a personal file of Jonathan Morales. So therefore, hindi siya kasama doon sa mga nire-record nila na mga completed or approved operations because it's not approved. So kung Yes, titingnan mo oo, siya oo. doon sa tab ng mga approved operations, hindi talaga siya lalabas doon. 'Di ba? Oo, Ngayon, oo. so ngayon posible na baka nung time na pumasok na si Lazo sa PIDEA, maaaring tama siya na hindi niya na naabutan yung physical document na yon sa opisinang pinag-iwanan ni Jonathan Morales. Maybe someone, somewhere, someone along the way took that folder away. We do not know. We do not know for sure. Ang sinasabi ni Jonathan Morales is that I did that when I was a PIDEA agent. And I left the document in the PIDEA office. Okay. Ngayon, it looks like PIDEA doesn't really have proper document turnover or mga document management ng mga personal files ng mga PIDEA agent. Are those PIDEA agents file PIDEA document? I say yes. I say yes. Okay? PIDEA documents pa rin yun. Why? Because they were doing it as part of their duties and responsibilities. Okay? Part yon ng mga kaso na meron silang lead, meron silang ganyan-ganyan, ineme, ganyan-ganyan. And at the end of the day, ang issue lang naman dito ni Jonathan Morales is bakit hindi niyo ako pinayagan? Bakit hindi niyo in-approve yung application ko? 'Di ba? Kasi Pero nga, yung malaking tao yung involved. Pero hindi ako maniniwalang kahit na sabihin mong hindi nila naabutan yung dokumento, no? Pero naging chismis na yan sa loob ng PIDEA. Pwede ba nilang hindi nila alam yun? At saka nadulas na si, di ba? Nadulas na sino? Di ba si Bato, sinabi niya kanina, Senator Bato na may lumapit na sa kanya na PIDEA agent na nagsasabing, nagkwento na kilala namin yung tao, si Ian, yung informante na regarding doon sa nila ni Marcel Soriano. Oo. Diba? Naputol yung part na yan sa Naputol yung part na yan sa, nung binalikan ko, hindi na klaro yung part na yan. Pero, ngayon, sinabi ni Senator Bato na may lumapit na dito sa opisina ko na in-identify yung kung sino yung mga nahuli doon sa informante na yun na kasama doon nila ni Marcel Soriano. Si Ian yun, anak-anakan ni Marcel Soriano, sabi. Pero kasi nga nag-insist talaga si Jinggoy na hindi totoo, wala yan, ganito. So, yun. Nay Pebbles, meron kang malakas na na feedback. Meron. Oo. Teka nga, muna ako. Pag nagsasalita kami, tumatalbog yung boses namin. Baka nakakain kayo ng bola na. Charot lang, wait lang. Mag-out lang ako. Wait lang.
Oo. Ayun. Ayun nga yung na-mention yung ano, 'di ba, Kalma? Na-mention Mm. yung ano, na-mention yung Ian. Mm. Pagkatapos nung na-mention yung Ian, someone else, meron daw ibang vlogger na nag-mention na yun yung informant, Yes, yes, gano'n. yes, yes. Oo. But that Dapat Ian is tinudo na. already Pero ako ito, Miss Joy, saludo ako doon sa pagkandak ni Bato, ni Senator Bato. Kumbaga nakontento na ako in my part, no. Yun lang talagang mayroong mga statement si Senator Escudero na medyo nagkulang tayo dapat yung sa Pero documents. maganda sana yung line of questioning niya, no? Exactly. Na Nagustuhan ko ano ba yun. yung nature ng documents na yan? Kasi importante yun Mm. eh. Oh, Mm. tama. In some way, tama yon. Pero meron din siyang, kailan ba magkumbaga, kung sa kaso pa, kailan ba magkakaroon ng jurisdiction doon sa dokumento? No? Hindi ako sang-ayon doon na hindi yan magiging Official document, PDEA oo, document. kasi hindi pa na-submit, hindi na aprubahan. Pero hello, ang ginamit na form ay form yan ng PDEA. At yun ang pinilapan ni Morales. Then therefore, PDEA documents na yan, whatever it is. Kasi nga, nandoon, hindi, sabi mo bang personal yun? Na personal file yun? Wala, hindi ka pwede magkakaroon ng pang personal file, sarili mong file na outside of kung trabaho ng PDEA, let's see, mga birth certificate ng anak mo, anong kinalaman doon sa trabaho? Marriage contract ng wife mo, anong kinalaman doon sa magiging trabaho mo na nandoon sa file? Forms yun ng PDEA kung paano sila mag-ano. May na-recall akong ganyan na situation sa Malacanang dati, no, na may nagsumbong sa 911. Ngayon, pumunta yung nagreklamo kasi nga wala daw aksyon. Ang sabi naman ng legal department, wala namang receiving copy na saan yung formal na complaint mo. Ang sabi niya, tumawag na kami sa 911. Nung nalaman na nandoon sa records ng 911 yung complaint niya, nagiging form parts na ng dokumento yung inimprenta galing sa 911. Pero yung mga wala mga additional requirements, yun pa hinihingi, pero hindi mo i-argue na hindi pa nagiging official document yan ng Malacanang. Kasi di ba doon pa lang sinabi na kahit na, sa voice recording, kahit hindi dokumento, nung inimprenta yung dokumento, yung transcript of records na yan, yung na-transcribe, nagiging dokumento na siya. Pero hindi pa umusad yung investigation, pero nagiging official document na siya. 888, you mean 888 daw ba? 888, yes, 888, oo, 888. Ayun. Anyway, before ako pumunta kay I Am Everything at saka kay Bisayami, ikwento ko lang ng very, very quick si Picoy, yung katang isip part. You can react on this later. Ikwento ko lang para pare-parehas tayo ng page today. Ayan, sa mga pag-uusapan natin. Di ba, yung video na pinasabog ni Jonathan Morales sa live ni Mother Dragon? That's really huge. Okay? That's really huge. So sa video, nandun sa bahay, ako sa totoo lang yung wiretapping and whatsoever, I'm pretty sure naisip yan ni Jonathan Morales. So that's the least of my worry. Ganyan. I'm sure naisip niya na yan, and after all, bahay niya yun. 'Di ba? Meron din siyang karapatan to to record ano yung buhay niya 'di ba? Nang namimiligro yung buhay niya pagkatapos everyone has the right to safe abode, 'di ba? Lalo na ikaw, alam mo na mamimiligro ang buhay. Tatagtarin mo talaga ng CCTV yan. 'Di ba? Anyway, okay. Yung video na yon, nag-usap si Romy Enriquez, yung taga DOJ, at si Eric Santiago, yung dismissed na police. Okay? Itong si Eric Santiago, also known as Picoy, okay, ay nagsabi na pinapasakay lang niya si Romy Enriquez because that's the only way that he could get to Jonathan Morales. Okay? That's the only way that he could get to Jonathan Morales. So sabi niya, gumawa lang daw siya, mention lang daw niya yung Kumar, mention lang daw niya yung Lam, ganyan-ganyan na parang
How convenient of you to say na ginamit mo lang yung mga pangalan ng tao na yon para lang mas maging kapanipaniwala ka. Ano yung motivation mo why you have to do that? And it wasn't established. Kaya nga, bato called bullshit on it di ba? So ngayon, ang sinasabi mo sa amin na, ang tawag dito, na bad trip ka, na pinapatunayan mo na gumawa ka lang ng katang isip, may invite ka na sa Senado. Putang ina mo pala. 'Di ba? Alam mo na mainit. Alam mo na subject ng Senate inquiry yung mama. Pagkatapos manggo-good time kang putang ina mo. Parang wag naman po tayong mambobo masyado ng audience. 'Di ba? Wag naman po tayong masyadong mambobo ng Pilipino. So ngayon, sabi niya na syempre anyway, si Bato hindi siya pumayag doon because basically he's undermining the authority of the committee na parang kaya ko kayong bulahin, magkwento lang ako ng di ka nais-nais dito, maniniwala na kayo. Parang ganun kasi yung dating. So because of that, na bad trip si Bato. For good reasons. Ayan. And I'm glad he did not let that slip. Kasi ang dami ng pagkakataon na 'di ba yung mga previous din na dapat nagalit siya, hindi siya nagalit So this time at least yung mga ganung bagay hindi niya pinalusot. Ganon. So anyway, yun yung issue dun kay Picoy. For you to say na nambobola ka lang, it means hindi ka mabuting tao. 'Di ba? Kasi yung fact na gagamit ka, kung kunwari totoo yung sinasabi nito ni Picoy na ginamit lang niya yung LAM, ginamit lang niya yung James Kumar, ganyan. It means hindi ka talaga mabuting tao. Kasi why can you just easily use the name of other people para lang mambola ka? Then why we should believe you? 'Di ba ngayon nasasabihin mo pumunta ka para mas mabuting ma-explain mo ang mga bagay-bagay. Ba't kami maniniwala sa iyo? Putang ina, inamin mo na nga na binubullshit mo lang si Romy Enriquez no sa phone call na 'yon. 'Di ba? So kaya naging maganda yung decision doon ni Bato na hindi, kung ano man yung hawak mo, isubmit mo na lang. Kasi bigyan pa kita ng airtime dito na bullshitin kaming lahat. 'Di ba? I think Bato did a pretty good job on that. Ayun. So yun. Anyway, ayan, meron daw issue si I Am Everything sa ano nga yung violent reaction mo, I Am Everything. Good evening, Ma'am Joy, at saka sa mga tagapakinig. Actually, I did a little bit of research dun sa cassette tape. I call it the cassette tape, yung mga pregnancy test, yung mga ganun, yung mag-drop lang ng ihi. It's a cassette based test. So, ang ginawa kasi, the way candidate BBM presented it is that yung cocaine lang talaga ang specific. And yung pagkaungkat nun sa hearing, I do feel insulted kasi ako inclined, nagtetest ako ng mga pregnancy kasi I work in emergency. So, ang mga ganyan kasi na bagay, it doesn't take 2 minutes like exact, like even less than 3 minutes. Hindi. May madaming factors yan. First is the validity of the specimen and all. Pero to invite medical analyst, director of St. Luke's, sorry to name drop the hospital, to invite them over the hearing and yun lang ang sasabihin nila, when in fact, in comparison sa drug test ni VP Sara, it was done under the lab talaga. Hindi cassette test yung ini-imply dun sa drug test result ni Inday Sara. Doon Yes. ako na doon ako may beef talaga. Correct. Actually, I mentioned that earlier na yan din yung problem ko, I Am Everything. Kasi dapat, ang testimony na in-extract doon sa mga St. Luke's representative doon, yung uniformity ng process nila. Exactly. Kasi Diba? isa pa yan na na dapat sana yung director, they should have like recommended that if you want like a really thorough drug test, maybe we should skip the cassette test kasi ang cassette test, it's cheaper at saka you can do it anywhere
totoanan ha, you can do preg test anywhere din, 'di ba? So it's the same principle. You just put 3 drops of urine, Ah, wait for 3 to 5 minutes and you'll have a result. Pero ang ginawa sana ng St. Luke's na mga personnel doon, they recommended like, look, if you just want a cocaine test to be done on you, might as well we do this in the lab, not like a cassette tape na yung 3 to 5 kasi ginagago nila yung mga tao noon like listening to that anong tawag yun, yung nila, yung point nila. I I mm. I feel it's a total BS eh. Yung parang minadali lahat eh. And that At goes yung to show. idea na no, I am everything, yung idea na, oh, I can go to a testing center and just request for specific test and they're going to give me that specific test that I want. Yes, and moving Di ba? forward to that point, Madam Joy ha, kasi doon ako na naiinsultuhan sa president ngayon kasi it goes to show na yung intention niya of clearing the suspicions that floats around him is just very shallow kasi hanggang cassette test lang yung kaya niyang Kaya nilang ipakita. Hindi ibigay, talaga, oo, yes. hindi talaga thorough eh. Kasi nakakainsulto yan. He really thinks that all Filipinos are yung walang pinag-aralan, yung kaya lang ma-convince ng konting media spectacle na negative ako, may paperwork ako na shows na negative. No, we need something more concrete than that kasi si Inday Sara nga lahat ng drug screening eh, 'di Oo ba? And eh. she's not even like the sitting president. She's just like the second highest elected official of the land. Pero pag ganyan kasi, you respect the office that you're aiming for. Hindi yung hindi yung bigyan mo lang kami ng sampal na less than 3 minutes na drug test para lang mapatay yung apoy ng issue na yan kasi it's really BS. Doon ako na high blood eh. Mm. Ayan, Tita Healthy, akyat ka lang po. Teka, bigay ko yung link sa Ayan. Ayun nga, nakakaloka yung part na yun. Actually, similar yung point mo sa point ni Tita Eats eh. I think kaya umakyat to si Tita Eats kasi meron rin siyang violent reaction doon. Hi, Tita Eats. Ay, hello, Miss Magandang Joey. Kumusta po kayong lahat? Thank you for letting me come up again. Oo, violente ako. Kasi ang una kong tanong po, kung pwede ako makasingit, ano nga ba standard, no? Bakit yung iba madami? Bakit pwedeng isa lang? This is the highest position in the land, and yet pero maganda din naman kinalabasan niyan, Miss Joey, kasi in aid of legislation, it was clear that they did not have any standard. And I think pwede na yan ungkatin. But in the same side, Miss Joey, it also goes to show that that particular test conducted, walang kwenta yun. Kasi it doesn't tell you anything except that he's clear for cocaine. So, kung gano'n ang titingnan mo at bubutasin po natin kung talaga siya'y eligible to run for office at that time, hindi siya papasa. Kasi like, how how could we know that he is not positive for other substances at that time, which would have rendered him ineligible to run for office. So, medyo, sabi ko nga po, we can take a look at it two ways. Kung ma-pro BBM ka, yay, no? Siya ay negative. But if anti, you could, if we're all for the truth, ang titignan po natin doon is, teka, yun lang, doon lang siya tapos yun nga sabi nung speaker, ng guest natin ngayon is, ang mura lang nung cassette type. Para ka lang nag-pregnancy test. Dito nga po yung mga ganyan, $1 lang ang halaga ng mga test kit na yan. So, we should have at least given respect to the office. Tama po, kaya happy po ako sa discussion natin ngayon kasi at least nasilip yon, which by far, Miss Joey, I think is the most important aspect of that hearing. Kasi yung iba, para sa akin, noise na lang yung nangyayari. Yung too much topic, too much irrelevant people na naging murky na lang talaga yung usapan. Tita Eats, would you agree? Isa sa pinakawalang kwentang resource speaker doon, yung Santiago. Hindi kayo marunong sa protocol, ganyan-ganyan. Mga kayo, kuda kayo ng kuda dito, yung mga ganyan.
I am I think, everything. Yung yeah. kulang na lang sabihin niya, kayo, mga bababang ranggo lang kayo. Since mabababang ranggo lang kayo, hindi kayo dapat makulit at hindi kayo dapat nagsasalita. Parang kulang na Oo. lang sabihin. Actually, Ma'am Joy, sinabi, don't get me started on the doormat ha. Doon yes, ako the na insulto doormat, talaga. no? Tangina. I would have, ito Miss Joey, my point is this also, pagdating sa protocol, I think I've talked about the protocol. I've even gone as far as looking at resolution number 5, kung ano ba talaga yung proseso nila dyan sa Senado, bakit hindi pare-parehas. Kung yung mga manner of speaking ng mga senator dyan, ganyan. Bakit mo mapasa the way they handle the resource speakers? Hindi pare-parehos. There's no standard and they will not be held accountable to what they're going to do. To how they're going to address the resource speakers. Much less itong mga testigong to, hindi ko alam saan pinulot, promise. Kasi to the point na I think a lot of the audience at that time, yung mga nanonood live, nawala na ng gana. Ako, tinabangan ako at one point, I even turned it off because it turned into a circus. We have Santiago, which obviously was just out there to get the throat of Morales. And then there was this Picoy who made a spectacle out of everything, thinking na stupid tayong lahat, na hindi natin masusurmise, maiisip na may nakalapit na dyan. Bumaligtad yan kasi he was trying ang tingin ko kasi siya, di ba meron siya sinabi, kung narinig niya to doon sa kanya, sa CCTV ni Morales, sabi niya, let's take advantage of the situation. Malinaw yung pagkakasabi niya eh. Parang ang dating sa akin yan, pagkaperahan natin to. Yes, Parang yes. At ang dating sa akin, extortion. Totoo, Diba? totoo. Actually, Tita Eats, buti mention mo yan, no? Kasi I wanted to emphasize that point also eh. Yung reason kung bakit hindi dapat pagkatiwalaan tong si Picoy Santiago, si Eric Santiago. Clearly, sinabi mo doon, tapos tayong dalawa, paano ko ba sasabihin to? Take advantage tayo. 'Di ba? Ibig sabihin, may maitim ka talagang balak kang tangina mo ka. 'Di ba? Whether inutusan ka o hindi ka inutusan, something is wrong in your head, 'di ba? very Kasi malicious. parang ang dating din sa akin is, kung totoo man yung sitwasyon na the life of Morales is in danger and they're trying to fix it, pwede rin naman kasi on a second, parang ibang kwento naman is may nakalapit na at eto, baguhin mo yung kwento. Nabili din siya. And having that character, parang madali siyang bilhin. Either side of the story he can go. Kasi parang wala. Sa akin kasi, hindi naman po ako naglalambas ng character, no? Or ano. Kasi parang siya is somebody na may malaki ang presyo niya, madaling bilhin. Parang kasi Galing yung dating. napaka-shady ng kanyang past, ano. Yeah. Yun ang napansin ko sa mga witnesses. But in the end po, Miss Joey, my concern is this attitude of our senators in this hearing will never make it to any court. Kahit sa barangay lang hindi papasa to, bakit pumapasa sa Senado yung mga ganitong manner of asking questions, gathering evidence? It's high time that sabi nga nung isang, I think meron dito ngayon isang Canadian din, why can't they be like yung mga Senate hearings sa US or sa Canada, wherein they respect people, resource people, as if they're not naman accused. They came there to help shed light into information the senators would never have found out for themselves. Kasi hindi naman nila alam lahat yung issue at hindi nila lahat yung makukuha yung information unless from the horse's mouth. Now, if you're going to go there and be lambasted and stripped of your credibility and character, who in their right mind would ever come and still serve as resource speaker? Unless, of course, they name their price. At Ayan. Ate Itz, I am I everything. agree. Meron ka gusto mong idagdag? Oo.
idagdag ko lang yung ano ha. By the way po, Ma'am Joy and everyone, mayroon po akong pinost dun sa Hindi Mo Pera Yan page, yung about sa drug testing kit na cassette. I've researched the price here kasi I'm based in Australia. It's $18. That's the reason why I'm so confident to say na pwede mong gawin yan anytime. At saka reinforcing my point, sana na lang, ginawa na lang yun ni BBM na may media involved. Like pumunta lang siya sa isang CR, umihi, nagkuha siya ng 3 drops, nilagay niya ang cassette at nag-abang yung media, nag-ano sila doon, nag-spectacle sila doon na hanggang lumabas yung negative lines. Yun na lang sana ginawa niya. I think it would it will pull a little weight pero wala. It's very At saka don't get me started on Senator Jinggoy. The way he handled from the moment that he sit on the hearing, it became a shit show. Sorry for the I will be blunt with him because I feel insulted kasi sinabi niya wag mong pakialaman kaso ko. Yes, we are all affected because you're making laws and you have a crime. You are Oo. convicted of a crime and Paano you namin make laws. paano hindi namin pakikialaman yung kaso mo? Public official ka at yung kaso mo violation ng graft and corruption na batas. 'Di ba? Parang Exactly. ng anti-graft and corruption law. So parang pinagsasabi nito ni Jinggoy na wag mo intindihin yung kaso ko, intindihin mo yun sa'yo. Bakla, issue naming lahat yon. And I'm so sorry at that very moment, when Jonathan Morales said na bakit nyo ako pinagmumukhang napakasama akong tao? Just like yun, nilalabanan ko rin lahat ng mga kaso ko. Pagkatapos si Picoy, convicted din eh. Ang sabi ni Jinggoy Estrada, oy, join the club. 'Di ba? I mean, parehas lang naman si Picoy at saka si Jonathan Morales na mayroong kinakaharap na kaso. Ang difference ni Jonathan Morales, ni Picoy at ni Jinggoy Estrada, si Jonathan Morales walang criminal conviction. Yung dalawa merong criminal conviction. 'Di ba? Pagkatapos kung magsalita ka parang napakadaming kasalanan nung isa na parang hindi mo na mapatawad, hindi And mo na he was mapagbigyan ng room. He was even proud about it, no? Let's join the club. I think Sabi I ko, think wala na sa hulog to talaga. I think we should start slapping them with the reality na na get off your high horse. Hindi porket like nandyan ka, you were given the position, you were elected. I don't even wanna know what means you pursue into getting into the Senate office. Pero please don't treat crimes as if like it's like a trophy, it's like a state of your achievement. Hindi po, and doon ako na insulto kasi tama naman yung rebuttal ni Sir Expedea JM Morales na I'm saying this comment na hindi ka marunong mag-imbestiga because I am an investigator myself. And then na-hurt yung napakalaking ego ni honorable criminal, sorry to say this. Pero ano talaga like he was like on top of his ego was up his ass and he's now spouting demolition job against Senator Morales. Hindi talaga siya fitted for the office, to be honest. I'm really sorry. Sa 15 million, kasi nagmamalaki ni Jinggoy yung merong may feedback. Yung 15 million na bumoto kay Jinggoy, proud ba kayo sa ginawa ni Jinggoy today at nung nakaraang hearing? 'Di ba? Sana maglabasan. Hindi. Miss Joey, sorry. Diba? Yes. Sorry po. Si Katang Isip at saka si Healthy Lifestyle, meron din silang comment on the drug test. Right? Unahin natin si Katang Isip, wait lang ha. Ay, sino ba nauna sa inyo? Sige, si Katang Isip muna. Go. Yes po. Good evening po. Actually, napanood ko yung hearing kanina. Una ko pong observation actually, yung since nandito tayo sa topic nung kay Jinggoy. Yung nakita ko kasi kanina, bago siya umupo dun sa tabi talaga nila Jonathan. Nandun siya sa kabilang side ni Senator Bato eh. And then parang pinesto na siya dun sa tabi nila Jonathan Morales, implicating ng intimidation na parang parang sinisigaan na parang ganun yung dati. And then po, parang ang observation ko lang din nung kanina, since brinot up na nga ni Jinggoy na meron siyang surprise informant,
na Oo. nagpinagalitan. Surprise. Surprise resource person. Akala ko talaga surprise yung mangyayari kanina. Parang ano lang eh. Nakakatawa lang din yung leeway lang yon yung kanina. In short, yung nangyaring pagkuha ng vital or sustansya sana ni Jinggoy doon kanina, hindi naging ganon. Talagang ano pa rin, character assassination pa rin yung parang dinedemolish po talaga niya yung credibility ni Morales. Yun yung purpose niya. Kahit bali-balik na rin. Kasi actually nung second hearing na ano na siya, nasunog na siya kasi hindi siya nag-review. Like the first hearing, hindi niya po talaga ni-review na. Walang gano'n nangyari. Ginanon na talaga siya. So doon pa lang nag-try siyang bumawi. Alam mo yon, wala eh. Talagang circus yung nangyari kanina. And then doon po dun sa lab test po. Actually kasi, ano po kasi ako, so varsity player ako, may ganon, may annual physical exam kami. Ang drug testing po namin, not only for urine, sa blood din po talaga. And I don't know kung cocaine ba siya, marijuana or what. Kasi yun, hindi na pinapakita sa amin yung document eh. For schools na lang yun eh. Na ganito yung athlete nyo, ganyan. Pero 'di ba yung recently lang yung sino ba tong basketball player na nag-positive daw siya sa marijuana, 'di ba ganon. Hindi rin niya siguro alam kung paano drug testing yung ginagawa. So ito, ang malinaw lang sa akin, wala pala talagang legislation na kung ano yung standard procedure ng hindi ka mamimili. In short, Ano dapat yung meron. ano yung acceptable na drug testing para sa, for example, pinakamatindi dyan yung government licenses. Yes, po. Yan. At saka yung during Yung election, mga university scholarship, yung mga ganyan. Ano yung mga drug testing na standard? opo, tsaka parang hindi siya patas eh. Katulad nga ng sabi ko, kahit pala sa drug testing, may pang mayaman, may pang mahirap. Parang si Senator Chis yung nagsabi nun kanina eh. So, hindi rin pala, bias din pala to. May pang ganitong standard, may pang ganitong standard. So, in short, sa mga drug testing, simula na ano siya, implement siya sa Pilipinas, hindi talaga siya hindi siya yung itemized kung ano ba talaga yung standard procedure para sa lahat. Para sa lahat. Lalo na pag candidate ka kasi unconstitutional daw po pala yung yung submission talaga ng drug test na siya, parang i-implement na siya na pag candidate ka ng ma-higher position, kailangan lahat may drug testing, ganyan. Wala po, may nag-try pala nung panahon nun kasi mga pinklawans, di ba, sila niyan, na dapat may ganito ng drug Dapat may testing. drug Wala pala talagang batas, no? So, parang pinupush Okay, wait Kataisip. Kataisip, meron kang feedback na malala. Kailangan mong mag-mute. Sobrang lala ng feedback mo, Katang Isip. Ayan. Ako po? Okay po. Oo, ikaw. Kung nagsasalita kami, naririnig namin yung boses namin pabalik. Ngayon po, okay na? Hindi nga, kapag kami nagsasalita, naririnig namin. Pag ikaw nagsasalita, klaro ka. Parang yung kay Nanay Pebbles kanina. Ayan. So, kailangan mo mag-mute pag hindi ka nagsasalita. Ayan. Okay. Yes, Kalma. Ang take ko dyan, totoo yung sinabi kanina na wala naman sa Constitution yung requirements ng President pag tumakbo in higher position and even the local positions na requirements sa Constitution yung drug test. Wala naman yon. It so happened that nung time na yon, si PRRD, in-announce niya in public na may isang presidential bulls na nagko-cocaine. Kaya si BBM, lahat sila ngayon natitrigger yung mga kandidato nung 2022 na mag-drug test. Ngayon, nung nag-drug test, dito dapat papasok yung legislation, no? Yung in aid of legislation, itong gagawin dapat iba. Kung anong standard dyan. Kasi nung
nag-drug test ni BBM sa St. Luke's. Hello? Kahit pa paano may protocol dyan, Joey, no? Mm. Kinapkapan ba si BBM bago pumasok sa CR Mm. para magkuha ng urine? Kasi ang iba, mga stricto bago ka pumasok sa CR, may kasama ka. No? Kakapkapan ka muna. Kasi baka mamaya may dala kang ibang ihi. Tapos sa CR, may kasama ka kasi kung lalaki, nakatalikod ka lang. Tapos nasa likuran yung para safety ang result. Yun, hindi natin alam kung paano ang safeguard dyan So anong standard? Kaya dapat ito ang gagawin ng in aid of legislation. Mag-legislate sila kung paano ang standard dyan sa pagkuha ng drug test. Kahit sa lahat Actually, yun na. na yung Pero, pinakamagandang area of Oh. legislation na gawin nila. Exactly. Pero hindi kasi siya requirements sa constitution natin. Wala sinasabi ang constitution na lahat ng kandidato higher or local ay magda-drug test. Walang ganon. At hindi pwedeng amindahan ang constitution natin diyan by mere legislation. So ang gagawin na lang diyan yung standard procedure kung paano magkuha ng Totoo, drug test. easy. Mag-feedback ka, wag kang mag-unmute. Mag-comment ka if you wanted to say something, ha? Kasi ang lakas ng ang lala ng feedback mo Ayan. Ma'am So, Joy, yun lang, reinforcing Joey, duda talaga ako doon sa drug test ngayon. Kasi nga, lalo ng mataas na tao, pagdating sa mga ospital, mga ganon, matindi ang protocol Kumbaga magaan ang protocol sa kanila. Baka mamaya hinayaan na si Bibim pumasok doon sa CR or baka mamaya si Bibim may dala na kasi nanigurado si Bibim maging negative na siya kasi pag mag-positive siya, paano siya? Ibaba siya ng mga tao noon. Very crucial yun Kung hindi natin devil advocate ako kasi talagang naninigurado na siya nung time na yun na magni-negative siya. Hook or by hook, kailang negative siya. By then, hindi nga natin sigurado kasi walang paano natin masigurado na legit yung paggawa ng niya. Kasi, tinan mo, urine test lang pala ang ginagawa. Matindi ang protocol dyan. Mamaya, binigyan siya ng consideration na, sige, ikaw na lang pumasok doon sa CR, hindi na siya kinakapan, wala ng Di ba? Ang dapat magsalita dyan, si Attorney Vic, ito, nainis din ako dyan kay Attorney Vic, ha? May statement siya before nung panahon pa ng kampanya, nung nag-submit siya sa lahat ng departamento ng result ni BBM. Si BBM nag-drug test na sa lahat ng aspeto. Tapos ngayon pala ang lumalabas cocaine lang. So ano bang totoo? Dapat siya ni Vic diyan anuhin niya yan, klaruhin niya yan lalo na sumasama siya sa maisog. Klaruhin niya ano ba ang totoo diyan, no? Kasi lahat tayo maging I-add ko lang to sorry to interject. I-add ko lang to. Look, ang point naman ng Supreme Court hindi nila hingi-hingi because it's unconstitutional. Pero hindi nila nire-require. Hindi nila nire-require because it is unconstitutional. Ang ko lang is that it is a moral obligation if you're aiming for the highest office of the land na i-clear mo yung any cloud of doubt na naka-hover sa taas ng ulo mo kasi you're running for public office. For lang yata yan. Hindi ko alam for all, is it for all candidates or for the president, vice president? Yung hindi lahat yata, required? no? Lahat? Oo. Lahat ng hindi required na Anyway, Ma'am Joy, sige, sorry, go. it's very unfair kasi ang leadership or public office positions, it's unconstitutional to mandate them for drug test. Pero yung simple lang Pero pagka nagtatrabaho na employment sila, requirements, subject na sila for pagka Random nasa drug public test. office na sila, subject na sila sa rules and regulations. And they can be a Ng subject of a office. random drug testing. Mm-mm. Ang sa akin lang ba it's because you're applying for a job. Yun nga sa onboarding process nga I think lahat ng makaka-relate dito naka na ng onboarding process sa trabaho na kailangan talaga i-comply mo yung requirements. Hindi mo din masisisi si Attorney Vic doon I'm not defending him. Pero yun kasi is to clear the seed of doubt. And sinabi din niya sa one of the interviews na kung ano yung information na at hand niya, yung nasa papel, yun din yung sinabi niya. Kaya nga ngayon it's speculated na sa St. Luke's ginawa yung arrangement. Kasi imagine mo, test applied and then after 2 minutes and 50 something seconds, meron ng result. So yun yung doon yung seed of doubt na ngayon, hindi na doon sa pagkukukin ng president ngayon. I'm really sorry. Pero Wait. that's very BS. Oh.
We could also give benefit of the doubt to Vic Nock because he might not have known what's happening because the character of BBM would be ano ba pwede niyang gawin yon, just feed him information which would be helpful to him. Pero another thing na with due respect din sa St. Luke's, no? If you notice during the hearing, ewan ko lang, kung ako lang yung nakapansin, okay na sana eh. I mean, talong-talo na ang mga DDS na umamin na negative talaga si BBM for the test, no? Kaya lang yung assistant ni doktora, yung head, medyo 'di ba kinakabahan yung technician yata na nag-ano. Tama. Oh, Um, doon sila nagkamali eh. Kasi yun na open yung can of form na talagang yun siguro ang iniiwasan nila. Anong klaseng test did he go Yung through? in-employ. Oh, doon That's parang true. nadulas. Kaya lahat na nanonood doon nag-react. Boom. Doon kayo nahuli. Because that's true. Like, why did you handpick your own drug type to test you on? Like, maniniwala pa ako if randomly people will call you out. Oh, just test this. But with regards to constitutionality of the drug testing, nandun na tayo, ayaw nating galawin muna yon kasi ayan na naman, panibagong issue na naman ng constitutional changes yan. Tapos meron ako narinig today yung morality of taking the drug test. In order to satisfy kung ano man yung gustong malaman ng mga tao. Ang problema dito, we all have different standards of morality. And Mm-mm. kung hindi ang moral compass ng ating pangulo ngayon to the point na hindi hindi siya moral sa karamihan sa atin, then there's no point asking for him to morally do it, no, to Ate just It, satisfy our moral yeah. iko-correlate ko lang yan kasi the issue was hovering for quite some time. And pag hindi niya kinumply yun, it's actually brewing towards betrayal of public trust. Kasi nandun na yung issue parang natag na siya sa issue na Well, you cannot... ang nangyari kasi doon I am everything. Nag-call kasi si President during that time. So that's why nagkaroon ng situation wherein they were challenged to undergo a Mm-mm. drug test. So they abide. Yun nga ngayon kung kunwari sa mga susunod na election, who's gonna challenge? Tayo bang lahat ang magsasabi na dapat kahit lahat kayo mag-ano ganyan. Are we going to unite in our standard? Well, I think malaki yung chance, no? Kasi lalo na ngayon na nakikita na gaano ka-importante ang drug test. Sa mga susunod na election, it may be something that will standardize the moral it will make the moral standard uniform for all of us na sa 2025 na senatorial election putya dapat lahat ng senatoriables tapos madidikdik ka pag hindi ka I think naman to ano rin yung sinabi ni Tita Itz na kasi totoo nga naman you cannot compel people to take and use morality as a basis para mag-undergo sila ng drug test kasi our moral standards are different. But on the other hand, I think because of what's going on right now, at least para dun sa mga tao na nakaka-catch up dun sa mga political developments na nangyayari sa bansa natin, I think we can agree that we pressure kung sino man ang tatakbo sa national office or sa mga bayan-bayan ninyo, drug test should be a part of you want to convince us to vote for you, mag-drug test ka. Yung exhaustive na drug test. Yung drug test na hindi drug kit. Diba? Ma'am Sorry. Wait lang. Isa-isa. Yes, Tita Itz. Doon mo nga makikita o kung ang character at integrity ng candidate mo hindi na kailangang hingan ng mga bagay na alam mong dapat mong ibigay. Parang hubog na sorry lang Tita Itz parang hubog I think na-declare na unconstitutional na nga yung requirement na yan for all the candidates.
That Yes, is sa correct. 1965. Oo. That is Unconstitutional correct. na nga yan. So, Uncon- ibig sabihin, hindi mo naman pwedeng panghawakan yan. That's true. Ah, Pero kapag sila'y pag yung isang candidate siya yung nag-volunteer and openly, no, because you deserve to know, I will give it to you. Then that's one heck of a good candidate. Joey, kasi even here in Canada, and I'm only referring to Canada because it's the only country that I know other than the Philippines regarding these things, no? We are not obligated to subject ourselves to drug tests. So, ganun pa din, no? Like, we will only find out the wrongs about our elected officers kapag may nangyayari na. Because, again, also, it's against our privacy laws. So, parehas lang, no? I mean, walang pinagkaiba dun sa mandate sa lack of mandate to subject yourself to drug testing. Lahat yata ng mga countries would not normally ask for that because of privacy reasons. Ma'am It's, ano ko lang reinforcing your point. Diyan naman nag-uumpisa lahat ng revisions for for the policy and for the laws. Kasi yun nga minsan the laws are outdated na kailangan nang mag-catch up sa demands at sa Hindi, ang problem kasi it is politically difficult to do it. Kasi if you're going to change Yeah. that policy, it will require charter change. Hindi nga Yeah. tayo magkasundo sa kailan ba tayo huling nag-amend ng constitution natin. Yeah, Exactly. but I Diba? would think So kumbaga it's at this point it's not really a an arm's length option yung ganun na Ma'am Miss Joy, ay Julie. encourage ko lang na let people talk about it more and more para magiging yeah norm that lang we siya, can magiging do, norm yes. lang siya na That we at can least do. Mm. At least we pressure the candidates to oblige a simple request that submit your drug test because it's public office you're aiming for. You're actually holding a public office position. Yun lang ba? Yung parang i-resonate lang. Yun nga, yun ang assignment natin. Let's standardize our moral standard here. Di ba? Exactly. Yung sinasabi ni Tita Itz Ang problema kasi yung moral standard natin di pare-parehas. Pero kung aware ka sa kung gaano ka-importante ang drug test para sa ating mga national leaders, that should be part of your moral standard when you are voting for a candidate moving forward. Yeah. Exactly. Make it a screening criteria na if you are putting someone for public trust, for public welfare, holding a public office, then at least make a drug test result a screening option for you when picking a candidate. Yun I highly encourage everyone to be as selective as possible kasi diyan tayo makakakuha ng very good leaders na hindi tayo binobola, hindi tayo ginagawang joke as a country. Kasi yun talagang reality. I'm really for it. Agreed. Let that be a personal parameter for now para Yes. sa mga botante. Kasi hindi natin magagalaw ang constitution quickly. Yeah. So maybe it should be a personal parameter sa atin kung magboboto tayo. These are my parameters. Walang criminal background, walang drug background, moral ascendancy is good, and I can trust this person with my life. If all those 4 things are checked, then we can vote that person. Then probably we can trust that. Ma'am, it's curious